Hello again mga ka-DIYers, this is Tech Daddy again. So disclaimer lang natin, I'm not an expert on aircon, I'm not a technician. This is solely based on my experience upon testing this aircon, yung aircon natin na Matrix 1.5 HP inverter grade na aircon, no? So I'm just gonna do a quick explanation sa remote natin. So ito yung remote natin. So after a year, sabihin ko sa inyo yung experience ko about using this product, this aircon for 1 year. So pero ito muna pag-uusapan natin, itong remote. So itong remote natin, meron siyang on and off. Syempre, yun yung on and off button natin. Napakadaling tandaan, di ba? So sa baba ng on and off, meron siyang mode. Itong mga mode na to, meron siyang cool. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang cool, meron siyang dry, meron siyang I don't know kung may hit tong model na to, pero nung tinry ko parang wala naman nangyari. So I guess, I'm not sure, I guess wala naman talagang feature na ganito yung model natin, no? So ito yung fan. So sa fan mode naman, just press once and then mag-auto siya. And then once again for level 1, pindutin ulit for level 2, and for level 3 pindutin ulit. So ayan, usually ito yung laging ginagamit ko, level 3 yung highest settings para mas mabilis yung circulation ng air. So para mas ma-detect kagad ng sensor kung malamig na ba yung room. So kaya nilalagay ko siya lagi ng highest settings. And pag-usapan naman natin tong eco mode. Itong eco mode na to, ito yung kadalasan na ginagamit ko. Kasi dito sa settings na to, nakakatipid tayo. So yung mga past videos ko, talagang naka-eco mode ako, no? Kasi talagang nakita ko na tipid talaga siya. And ayun nga, talagang sulit na sulit yung paggamit natin ito. So dito naman sa timer on, ipipress nyo lang siya. For example, press nung, for example, at 12 o'clock. Tapos gusto niya siya mag-on ng around 2 o'clock. So pipindutin nyo lang siya hanggang sa mag-set siya ng 2 hours dito sa timer, no? Timer on. So, set nyo lang siya ng ganyan. So, pag na-set nyo na siya ng ganyan, mag-on na siyang kusa within 2 hours. So, ganun. Sa timer off naman, pag na-on nyo na yung aircon nyo, pwede nyo siyang iset. For example, ang minimum ko kasi pag nagbubukas kami ng aircon is 8 hours. So, minsan 10 hours and minsan 16. Depende sa kailangan ng coldness ng room namin, no? So usually 8 lang nilalagay namin. So pindutin ko lang siya, ulitin ko lang siya ng 8 hours. So ganyan siya, and after 8 hours mag-off na yung aircon natin. So ganun lang siya yung paggamit sa kanya. So dito naman tayo sa may baba. Ito yung parang arrow up, arrow down, left and right. So ito yung louver natin, no? Yung parang horizontal and vertical na airflow natin, no? Yung mga air vents niya. So pag pinress niyo siya ng for about 3 seconds, mag-automatic na siya ng dito sa up and down. Mag-automatic siya ng up and down for yan. Pag pinindot niyo siya ng at least 3 seconds. So, ganun din sa left and right. So, yun nga. Press again for another 3 seconds and then mag-automatic siya mag-left and right. So, ang kagandahan dito sa aircon na to, sa napansin ko, bukod sa ibang mga aircon, meron siyang 360 airflow na hangin, no? Yung iba kasing aircon, no, up and down lang. So, dito, meron siyang left and right. So, meron siyang louver na left and right. So, talagang paikot yung hangin. So, pag ganun talaga yung hangin niya. So, nagbe-base talaga siya na ganun.
So sa ibang aircon kasi wala nun. So ito yung isang magandang feature ng aircon na to, kaya sulit na sulit talaga siya. So dito naman tayo sa may bandang baba niya, sa may LED. Itong LED na to, nakakatulong to sa night light din namin, no? Minsan kasi hindi na kami nagbubukas ng ilaw or ng night light, ito na lang mismo. So automatic naman siyang naka-on, pwede nyo rin siyang i-off kung gusto nyo. So yung ilaw niya pag madilim na, tamang-tama lang for makita nyo yung mga kapaligiran nyo, no? So pwede siyang night light, pwede rin i-off nyo kung gusto nyo. And itong follow me button na to, so let me explain further. Itong follow me button, kung nasan yung remote na to, kunyari katabi nyo siya, kung ano yung temperature ng remote na to, kasi may sensor din to kung ano yung temperature niya dun sa specific place na yon, i-compensate ng aircon natin yung lamig. So hahabulin niya yung lamig na yung sensor nito, yung temperature niya. So kung nasan kayo, kung nasan yung remote na to, i-compensate niya kung ano yung temperature na nakalagay dito. So hahabulin niya yun. Kunyari 24 degrees Celsius, hahabulin niya yun kung nasan kayo. Kasi minsan sa aircon natin may mga parts na hindi tama yung temperature. Kunyari medyo malayo ka, so hindi na sasakop yun. Kunyari sa pinakamalapit na sa aircon, nagre-reach siya ng 24 degrees Celsius, no? Yung mga medyo malayo, hindi siya ganong inaabot. Maybe umaabot lang siya ng mga 25 or 26 degrees Celsius. So kung nasan yung remote natin, i-compensate niya, habulin niya yung temperature na nandito. So, yun. Magiging 24 degrees din yung temperature kung nasan kayo. So, hahabulin niya talaga. So, dito naman tayo sa may sleep button. Sa may sleep button naman na to, once you press this, about 8 hours, magdi-decrease yung temperature natin for about, kunyari sinet natin siya ng 24, tapos within an hour, after an hour, magre-reduce siya ng 25, then another hour, 26, and then so on and so forth, hanggang 8 hours, still 8 hours yung runtime niya. And after that, kung ano yung settings na nag-stop siya, continuous na siya hanggang sa mamatay na lang yung aircon or kung papatayin nyo. So, ganun yung purpose ng sleep mode natin. So, sa fresh button naman, pag pinindot nyo siya ng fresh, mag-ano siya ng fresh na air sa loob ng room nyo. Kunyari, hindi well ventilated yung room nyo, pwede nyo magamit tong fresh button na to. So, maglalagay siya ng kaunting fresh air galing sa labas. So, ganun yung purpose niya. So, itong turbo naman, itong turbo yung pinaka madalas gamitin, no? Kasi syempre, pag gusto mo kagad mapalamig yung room, ito yung ginagamit. So, in a short span of time, papalamigin ng aircon natin yung room gamit tong turbo button na to. Maybe, depende sa room kasi, merong pwedeng 30 minutes, pwedeng 1 hour, depende sa room kung gaano kalaki yung room and kung gaano karami yung tao and kung gaano karami yung heat load, kung gaano kalaki yung heat load na papalamigin niya. Pero ito kasi yung turbo, siya yung pinaka mabilis magpalamig talaga pag pinindot nyo siya kumpara sa normal mode na cool mode. Sa self-clean naman, kung mapapansin nyo sa other videos ko nung naglinis ako ng aircon, pinrest ko yung self-clean. So itong self-clean kasi dapat ginagamit siya bago mamatay yung aircon. So every use natin, kailangan natin siyang pindutin para the next use natin, fresh yung dating niya. Hindi parang moldy yung amoy. Minsan kasi may amoy pag hindi natin napapatay talaga or nalilinis yung aircon. So sa mga fins to, may ganing yung features niya. So ginagamit to bago patayin yung aircon para sa susunod na gamit natin,
fresh and clean yung datingan. So ganun yung purpose niya. So ganun lang ito yung mga features ng aircon natin. Syempre ito may temperature tayo up and down. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. May mga icons naman siya, madali naman siyang intindihin. And ang battery niya is AAA pala. Dalawang AAA, ayan, nakalagay sa kanya. So matagal naman siyang malobat. I think 1 year bago siya 1 year ako bago nagpalit ng battery. So ayan. So ito na yung features ng mga ng remote natin. So about naman sa aircon natin, sa model number MX CS35L2A na 1.5 HP inverter grade split type air conditioner. So super inverter. So for the experience, nakaka 1 year na siya sa amin kasi nabili namin siya last year ng June 2020 and na-install na rin siya ng June 2020, no. And ang experience ko sa kanya is okay naman, kaya lang that time hindi ko alam kung paano yung tamang setting. So ang ginagawa lang namin is settings namin is around 17 degrees Celsius, mga ganyan, 20, 22. So medyo malaki-laki yung nagiging bill namin sa kuryente. So hindi ko pa kasi alam yung tamang settings niya. So nagre-range lang siya about yung use namin about 8 hours. So yun lang yung talagang maximum namin at that time para makatipid na rin. So yun lang din kasi yung need ng oras na kailangan namin palamigin yung room. And after that, malamig pa rin naman yung room. Siguro mga after 2 hours malamig pa rin. So no need na patagalin pa yung pagra-run ng aircon. So sa performance niya, ang natutuwa ko kasi yun nga yung may 360 degrees airflow niya, no. So paikot talaga yung hangin niya. So makakapag-circulate ng maigi yung hangin. So talagang sakop niya lahat. And of course, yung pinaka nagustuhan kong feature nito is yung eco mode. Kasi once na nalaman ko yung eco mode, talagang nakatipid din kami talaga. Super sulit pag ginagamit talaga to. Kung meron kayo, I suggest na gamitin nyo rin. Pero syempre, tignan nyo rin yung manual nyo kung paano nagra-run yung eco mode sa unit nyo. Kasi syempre, hindi naman lahat ng aircon is pare-pareho. Dito sa aircon namin, dito sa Matrix aircon, okay naman siyang gamitin. So, nakakatipid talaga kami pag gamit namin tong eco mode. And also, these past few months, since I got yung watt meter namin na ginagamit ko sa app sa cellphone, yung Lasco Eco Plug, na may energy monitoring, doon ko nalaman kung gaano talaga katipid tong aircon na to. So ang pinakatipid na nakita ko rito is around 2.1 peso, no, per hour. So gamit namin siya for 10 hours. So biruin mo yun, 2 pesos lang per hour yung pwede namin ma-reach. Although hindi naman pare-pareho yung result, minsan nagto 2.3 siya, 2.5, pero yung pinakamababang result na nakuha ko is 2.1. Hindi talaga siya pare-pareho ng result kasi nga syempre yung compressor natin is naglo-low gear talaga and nag-high kung kinakailangan. So hindi talaga magiging same yung result kung ano yung nakuha mo kahapon and kung ano yung makukuha mo ngayon. And also yung paglilinis ko sa kanya, naka 1 year na siya nang hindi talaga nalilinisan ng buo, no, yung aircon natin. Hindi pa nalilinisan yung indoor unit, hindi rin nalilinisan yung outdoor unit. Although pinupunas-punasan ko, pero syempre iba pa rin yung linis na talagang buo, na full system cleaning talaga. So bago mag 1 year tong aircon natin, naranasan ko yun kasi nag-clog yung aircon. So ang ginawa ko, since may pang aircon spray cleaner ako, nilinis ko na lang din siya. So nasa link and description kung saan yung link na yun, yung video na yun, para makita nyo rin kung paano ko siya ginawa. So ayun, bali all in all, napakaganda nitong aircon na to kahit inverter grade lang siya.
So, pwede ko siyang maikumpara sa mga leading brands na mga Samsung, LG, mga ganun, no? Hindi ako nagsisisi na nabili namin tong aircon na to kasi nga lalo pala nung nalaman ko yung tamang setting sa kanya, so lumalaban talaga yung presyo ng konsumo nito sa mga leading brands. So ayun, I don't think na mag-upgrade pa ako into full DC inverter since nalaman ko na yung tamang settings para sa aircon ko. So I don't think mag-upgrade kami. Pera na lang siguro kung masira talaga siya. And kung mahal yung para replace ng mga parts, yun, siguro doon kami mag-upgrade. Pero siguro may tricks pa rin, pero fully inverter na. Fully DC inverter. So ayun, yun lang yung masasabi ko dito sa aircon na ito. Napakasulit niya, lalo yung eco mode and yung air swing niya, no? Yung airflow na 360. So, ang ano pala nito, ang refrigerant niya is R410A. So, iba talaga yan sa ginagamit na R32 na fully inverter. So, yun. At least alam niyo na kung bibili kayo ng aircon. Thank you for watching, and if you like this video, please click like, subscribe, and hit the bell for more videos like this in the future. And kung nagustuhan niyo tong video na to, you are free to share also this video to your friends and loved ones. God bless!